Evan, marami na ba ang mga bumibisita dyan sa Manila South Cemetery at ano-ano itong mga libreng serbisyo? Magandang gabi sa iyo, Monica. Kung ikukumpara natin sa estimated crowd o expected crowd para sa araw ng bukas hanggang sa November 2 na 600,000 hanggang 1 million na mga individual, para sa araw na ito hanggang kaninang alas 5 ng hapon, umaabot pa lamang ng higit 4,100 na mga individual ang bumibisita dito sa Manila South Cemetery. "25 hectares ang lawak ng Manila South Cemetery. Sa laki nito, hindi nakatakataka kung maliligaw ang ilang bibisita kakahanap sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak. Bunsod nito, inilunsad ng Manila South Cemetery ang Grave Finder. Para magamit ito, pumunta lamang sa kanilang website na www.manilasouthcemetery.com o iscan ang QR code na ito na available din sa kanilang Facebook page. I-click ang Grave List button at i-input ang pangalan ng puntod na hinahanap. Ang magpipinsa na sina Arica naligaw muna sa Manila South Cemetery bago matunton ang puntod ng kanilang tiyahin. Una po kasi sumakay po kami sa pre-ride po. Tapos akala po namin doon po yung way po namin kasi medyo nakalimutan po namin. Tapos dito lang naman po pala. Pero na okay din naman po, nakita pa rin naman po namin. Nabisita pa po. Kaya naman para sa kanila, malaking tulong ang pagkakaroon ng online grave finder. Nakakabawas ito ng oras sa paghahanap at maiiwasan na rin kung saan-saan pa magpapasikot-sikot. Nakaka-save din po siya ng time and oras, lalo na kapag may iba ka pa pong gagawin. At least sa QR Finder, mahanap mo na agad yung graveyard ng kamag-anak niyo po or kung sino man. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, mula taong 1968 hanggang July 2025, ang mga nakalista dito at patuloy ang pag-i-input ng mga pangalan. Samantala, bukod sa mas madaling paghahanap ng mga puntod, tuloy-tuloy rin ang libreng sakay para sa lahat dito sa loob ng sementeryo upang hindi na mahirapang maglakad ang mga bisita. Ang Nepomuceno family, dahil may kasamang matanda at bata sa kanilang pagdalaw, malaking ginhawaan nila ang free rides. Si Randy na kanilang padre de pamilya, satisfied sa mga libreng serbisyo sa loob ng sementeryo. Yes, maganda siya, magandang improvement siya. Tsaka isang part nung improvement na ginawa nila, yung sa bata, nilagyan nila ng tagging, tapos para security na rin sa bata, para hindi mawala. And then of course, sabi nga, yung sa e-trike, yung hatid sundo, mula sa entrance hanggang sa exit, naka-ready yung mga And then yung security, ngayon is good dahil yung mga pulis natin is nasa gilid pa sila, visible. Ayon sa Manila South Cemetery, expected na nila ang dami na taong darating bukas hanggang sa mga susunod na araw, lalo na't nataong weekend ang November 1 at November 2. Inaasahang 1 milyon ang maitatala na magsisipuntahan bukas. Bagamat mahigpit ang seguridad at mayroong nakaantabay na mga naglilinis sa paligid, paalala pa rin ng mga otoridad na tumulong din ang mga mismong bisita sa pag-maintain ng kaayusan sa lugar. Paalala po sa mga dadalaw at magtutungo dito sa Manila South Cemetery, iwasan po natin na magkalat. Magdala po tayo ng tamang basurahan o plastic bag, garbage bag, at ilagay po natin sa tamang sisidlan ang ating mga basura. Monica, simula kaninang tanghali, pabago-bago ang panahon dito sa may Manila South Cemetery. Umaaraw, umuulan at sa mga oras na ito ay umaambon nga dito sa lokasyon namin ngayon. Isa rin marahil sa mga dahilan kung bakit mas matumal ang dating ng mga tao dito sa lugar. Yan ang balita mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Evan Alvarez.